So ayun guys, may nag-request na paano naman daw kung ito yung gagamitin. And ganito nga yung laman niya, diba? Ito lang yung gagamitin natin. Tapos ito tapon na natin. Ayan, ganyan siya. Siyempre, first step, mainit ang tubig ulit. And ibabad ulit natin siya for 3 minutes. Hanggang maging transparent yung kulay niya. At ganito na yung tsura niya. And this time, hindi na po siya gagamitin natin. Ang gagamitin natin is itong hairpin. So ito siya, hinati ko sa gitna, tinanggal ko yung mga itim-itim niya para hindi naman nakakadiri tignan, diba? And syempre, malinis to, nilinisin ko siya bago siya gamitin. And ito na nga, medyo may kalakihan siya, ganyan. Ipapahaba natin siya. At ganito na siya kahaba, yan. Then, tsaka natin ilalagay sa ngipin natin ng paganto, hindi na siya isa-isa. Isang buon siya, ganyan. And ganyan na itsura niya, pag nasa ngipin. And tsaka natin gagamitin ito. I-shape niya ulit. Based sa shape ng ngipin niya. Ganyan. Ganyan siya. Yeah. Basta i-shape niya lang siya. And ayan, ganyan na siya. And syempre, kailangan ulit ng malamig na tubig. Ibabat ulit natin yung malamig na tubig sa loob ng bunganga hanggang maging white yung keme. Ganun. At ito na nga ang resulta. Ayan, ganyan siya. Though hindi siya perfect kasi minadali ko siya. Yan. And hindi siya prone na malunok kasi isang buong ganyan siya. Hindi mo siya basta-basta malulunok. And mabilis lang siya matuyo kaya once na mailagay niya siya dito sa ngipin niya, bilisan niyo yung pag shape para hindi siya agad matuyo at ma-shape niya ng tama sa ngipin niya. Ganyan. And pag tinanggal mo siya, ganito ang itsura niya. Yan. And pag ikakabit mo naman siya, madali na lang siya kasi malaki siya. Ayan. Ayun na. Kabit na siya. Again, for picture purposes and videos only, not for daily use.